Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Dalawa pang kaso ng Mpox ang kinumpirma ng Department of Health o DOH nitong ika-28 ng Agosto. Isa ay naitala sa National Capital Region o NCR at isa naman ay sa Calabarzon. Ang parehong kaso ay itinuturing pa rin na milder form ng Mpox virus na mas kilala sa tawag na Clade 2. Ang Mpox Case 13 ay isang 26 na taong gulang na babae mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula pa noong ika-20 ng Agosto 2024. Isang lalaki naman ng Mpox Case 14 na isang 12 taong gulang na mula sa Calabarzon at nagsimulang makitaan ng sintomas mula noong ika-10 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa datos mula sa DOH, ang kabuang bilang ng kaso ng Mpox ay nasa 14 na ngayon mula pa noong Hulyo 2022. 9 na kaso ang matagal nang na-recover mula noong 2023 at 5 na ang aktibong kaso matapos magdeklara ang World Health Organization na ang sakit na ito ay public health of international concern. Samantala, isinagawa nitong Miyerkules ang Philippine-Indonesia Creative Economy Roundtable, alinsunod sa paggunita sa higit 7 dekadang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Minarkahan nitong Miyerkules, ika-28 ng Agosto, ang ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Indonesia sa isinagawang Philippine-Indonesia Creative Economy Roundtable sa Pasay City. Ang forum na inilunsad ng dalawang bansa ay isang estratehikong pagtutulungan kung saan layo nitong lumikha ng kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo tungo sa paglago ng ekonomiya, pakikipagpalitan ng kultura at pagtataguyod ng malikhain at mga makabagong bagay sa rehiyon. Ito ay sa ilalim ng malikhaing Pinoy program ng Department of Trade and Industry o DTI Competitiveness and Innovation Group, kung saan pinangangasiwaan ito ng Investment at Trade Promotion Arm ng DTI sa Indonesia, ang Philippine Trade and Investment Center Jakarta o PTICJ. Itinampok sa inisyatibong ito ang mga eksibisyon ng ipinagmamalaking gawang Pilipinong mga produkto, kabilang na ang panel discussion. Ang kaganapan ay nais sa katuparan sa pangunguna ng Foreign Trade Service Corps and Coordinating Office, katuwangang PTICJ. Dumalo sa naturang forum ay ang mga opisyal ng gobyerno, mga eksperto at profesional sa industriya, mga policymaker at artist. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, tiniyak ng Philippine Red Cross o PRC ang kahandaan nito na tumugon sa sakuna o kalamidad na maaring maranasan ngayong tag-ulan dala ng habagat. Nakatutok ang PRC chapter sa pagbabantay ng mga sitwasyon at paghahanda sa mga rescue operation. Paalala nito sa publiko, maging alerto at ihanda ang go bag para sa anumang emergency. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. Mga OFWs mula Lebanon balik Pilipinas sa gitna ng alitang Israel at Hezbollah. PBBM inihayag na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. DOJ magsasampa ng mga kaso laban kay Sheila Go at Cassandra Ong. Bilang ng mga botante sa ibang bansa, kulang pa sa target ng COMELEC. EJ Obiena, ititigil na ang natitirang 2024 pole vault season dahil sa iniindang back injury. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Magandang balita po lalo na sa ating mga senior citizens. Asahan ang pagbaba ng presyo ng ilang mga gamot sa sakit. Ito ay matapos na ianunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na 15 gamot ang exempted na sa Value Added Tax o VAT. Kabilang dito ang ilang mga gamot sa cancer, high cholesterol, hypertension at mental illness. Batay ito sa inisyu ng BIR na Revenue Memorandum Circular Number 93-2024 nitong Miyerkules. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Agriculture o DA na malaya ng pumalaot at mangisda sa karagatan sa Cavite dahil wala ng epekto ng oil spill sa probinsyang ito. Daniza Lopez para sa balita. Sa paglubog ng fuel tanker MT Terra Nova sa Limay, Bataan noong kasagsagan ng bagyong Karina na siyang nagdulot ng oil spill ay naapektuhan nito ang mga baybayin sa Cavite. Naapektuhan nito ang mga isda, maging ang hanap buhay ng mga mangingisda dahil delikado ang mga pagkaing dagat na apektado ng oil spill. Ngunit ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kumpirmado ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Tiu Laurel na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. Payag ni Marcos, maaari nang bumalik sa paghahanap buhay ang mga mangingisda kung saan tiniyak din niya ang agarang pagresponde para maibsan ang pinsala na dala nito. Ayon sa Pangulo, mayroon ng investigasyon ang isinasagawa sa insidente para matukoy ang may sala at mabigyan ng sapat na kaparusahan. Namahagi naman ng Pangulo ng government assistance sa mga apektadong mangingisda at pamilya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasa 16 na Pinoy pa ang ligtas ng nakauwi ng bansa nitong Miyerkules sa kabila ng nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Matatandang inalarma ang mga Overseas Filipino Workers o OFW sa Lebanon na lumikas na kaugnay ng itinaas na Alert Level 3 status sa bansang ito. Tinitiyak naman ng Department of Migrant Workers na bawat isa sa mga OFW returnees ay tatanggap ng agarang tulong na nagkakahalaga ng 75,000 pesos mula sa DMW Action Fund, 75,000 naman mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at 20,000 pesos naman mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. Mga OFWs mula Lebanon balik Pilipinas sa gitna ng alitang Israel at Hezbollah. PBBM inihayag na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. DOJ magsasampa ng mga kaso laban kay Sheila Go at Cassandra Ong. Bilang ng mga botante sa ibang bansa kulang pa sa target ng COMELEC. EJ Obiena ititigil na ang natitirang 2024 pole vault season dahil sa iniindang back injury. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa mahigit 800,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa baybayin ng Bataan. Base sa pinakahuling ulat ng sitwasyon ngayong araw, isinaad ng PCG na nasa higit 806,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula ika-19 hanggang ika-28 ng Agosto. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 24,000 liters kada oras ang daloy ng oily waste.
Ayon sa PCG, bago lumubog ang tanker, tinatayang nasa 1.4 milyong litro ng langis ang dala nito. Samantala, sa pagdating pa lamang sa Pilipinas ng mga naarestong sina Sheila Go at Cassandra Ong ay patong-patong na kaso na ang kanilang kinaharap. Bukod pa rito ay balak pang magsampa ng iba pang kaso ang Department of Justice laban sa dalawa. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nito lamang weekend nang maharang at maaresto sa Indonesia sina Sheila Go na kilala bilang kapatid ni dismissed Mayor Alice Go at Cassandra Ong na umano'y sangkot sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Agad silang dineport at dinala sa Pilipinas. Sumalubong sa kanilang pagdating sa bansa ang mga kasong sangkot sa misrepresentation, pagiging undesirable alien at paglabag sa immigration rules. Maaari pa itong madagdagan ayon sa Department of Justice o DOJ. Ito ay matapos ang naging pagdinig ng dalawang naaresto sa Senado at Kamara. Kasong disobedience to summons at paggamit ng peking Philippine passport ang posibleng kaharapin ni Sheila Go matapos na humarap sa Senado. Natuklasan sa naturang pagdinig na mayroong Chinese passport at Philippine passport si Sheila Go. Inamin din niya na mali ang mga detalyeng nakasaad sa kanyang birth certificate. Samantala, si Cassandra Ong naman ay nahaharap din sa kasong disobedience to summons. Kasama rin dito ang obstruction of justice matapos na tumangging sagutin ang mga tanong ukol sa mga iligal na pogo. Depensa ni Cassie Ong, kanya lamang ginagamit ang kanyang ikangay right to remain silent. Dahil dito, inalok ng mga kongresista na magsagawa na lamang ng pribadong sesyon o executive session kasama si Cassie Ong. Pag-iisipan muna umano ito ng kampo ni Ong. Sa naturang pagdinig ay muling naisyuhan ng cite in contempt ng Quad Committee at madedetain ng 30 araw si Cassie Ong sa correctional facility sa Mandaluyong. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaunti pa rin po ang bilang ng mga botanteng Pinoy na nagparehistro na nasa ibang bansa na inaasahang makikilahok sa pagboto sa darating na 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nasa 1.18 million pa lang na overseas Filipino voters ang nakapagparehistro para makaboto. Ang kabuang bilang ay kapos pa sa target ng COMELEC na 1.486 million. Aniya, kabilang sa dahilan ng mga Pinoy na hindi pa nakakapagrehistro ay dahil sa kanilang trabaho o kaya naman ay naninirahan ng malayo sa mga itinalagang registration sites. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. Mga OFWs mula Lebanon, balik Pilipinas sa gitna ng alitang Israel at Hezbollah. PBBM, inihayag na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. DOJ magsasampa ng mga kaso laban kay Sheila Go at Cassandra Ong. Bilang ng mga botante sa ibang bansa, kulang pa sa target ng COMELEC. EJ Obiena, ititigil na ang natitirang 2024 pole vault season dahil sa iniindang back injury. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.